إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nung nakaraan, paksa natin about ang sira of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napaksa natin ang genealogy, ang lineage ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kung paano nasakop ang tribo ng Makkah mula sa mga Jurhum, mga Adanites o mga Quraysh, na paano nasakop ito ng mga Khuza'a at paano ito na ibalik muli para sa kanila sa pamamagitan sa pahintulot na subhanahu wa ta'ala na si Qusay. At si Qusay ay nagtalaga ng batas ng masakop niya o maibalik muli sa kanila ang Makkah sa pamamahala nila. Nagsagawa siya ng batas ang siyang namatay at pinalitan ng kanyang anak na si Abdul Manaf. At sabi natin na mamatay si Abdul Manaf ay papalitan siya ni Ibn Sham, Ibn Hashim. So bago tayo pumunta riyan, kaya nasabi natin ay dadakuhan mo natin ang sitwasyon kung anong uri mayroon pagsamba noon dito sa Makkah bago dumating ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago dumating sa kanila ang pananampalatayang Islam. Okay? Sa panahon noon ni Ismail alayhi salam, at pagkamatay ni Ismail alayhi salam, ang lahat ng tagasunod ay alos tumutuntun pa sa kanilang katuruan ng kanilang mag-ama na kung saan nananalig ang kanilang relihiyon ay Hanifa, ang pagsamba lamang sa kaisaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila'y hindi sumasamba ng mga Diyos-Diyosan o sino pa mang linikha. Ito man ay maging propeta, maging banal na tao o maging mga anghel, ay hindi sila sumasamba ang mga tagasunod nila. Okay? Hanggang sa sumapit ang patagal ng patagal ang panahon, paligaw ng paligaw, nagkakaunti ang mga tagasunod ni Ismail alayhi salam at ni Prophet Ibrahim alayhi salam. Until na masakop ito ng Khuza'a na sinabi natin ang Quraysh. Mula sa mga Jurhum, nasakop sila, lumikas sila, lumayas sila sa Makkah at nanatili ang paghahari ng Khuza'a within 300 years. Isa sa mga namumuno sa Khuza'a ay si Amir bin Luhay. Amir bin Luhay. So isa siya sa namuno maliban sa naging biyenan ni Qais. Okay? So itong si Amir bin Luhay, ito ay isang taong kagalang-galang sa kanila. Itong napakabuting tao sa kanilang tagasunod na mga Khuza'a. Siya ay nirerespeto, mapagbigay, mabait ang taong ito sa kanila. Actually, kung titingnan mo, ang taong ito ay napakabait. Ngunit, hindi siya sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus siya pa ang tumuro ng pagsamba sa mga tao na kauna-una ang pasamba ang mga ributo. So alam natin sa Islam, na gaya ng paniniwala ng hindi pa mga Muslim na kahit daw na hindi mo sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ikaw ay maging mabait, mabuti sa iyong kapwa, ay maliligtas ka. Yan ay mga walang basihan. Maging anumang aklat ay walang basihan ng ganyang mga pag-akusa o mga ganyang alibay o dahilan. Hindi yan ang utos ng mga propeta, kundi ang sambahin lamang ang nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala, nag-iisang Diyos, at sundin kung ano ang kanyang batas. Hindi yung gusto nating batas kahit sa tingin natin ay mabuti. Kung hindi naman natin sinasamba ang dakilang manlilika, ito ay mga walang silbing pagsamba. Katulad ni Amir bin Luhay, napakabuting tao ito. Kung titignan mo sa kanyang mga tagasunod, ay inirespeto, ginagaan, napakabait na pagbigay. Wala kang masasabi sa kanya. Itong si Amir bin Luhay. So, nang dumating na ang pamumuno ni Amir bin Luhay sa Khuza'a, siya ay isa ring tinaguriang mga ngalakal
nangangalakal siya sa iba't ibang lugar until na makarating siya sa Syria. Until na siya ay makarating sa Syria. So, nung makarating siya sa Syria, kung saan sa Ma'ab bin Balqa, nakarating siya doon, Balqa region ito, mayroong sa panahon noon namumuhay na Amalika, na kung saan anak ito na Imlak or Imlik na sinasabi. So namumuhay doon na Amalika, na kung saan sumasamba sila ng idol, mga Diyos-Diyosan o rebulto, no? At ito ay nakita ni Amir bin Luhay na impress siya sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Actually, walang Diyos doon sa Kaaba, sa itim na bato sa Makkah, walang Diyos-Diyosan doon. So, at the time sa pamumuno ng Khuza'an nitong si Amir bin Luhay, doon ito magsisimula sa pamamagitan niya. Dito nga sa Syria, nakita niya sumasamba ng mga rebulto ang mga Amalika, at sinabi niya, na impress siya, bakit niyo sinasamba ang mga yan? So sabi ng mga Amalika sa kanya, ano mang inihiling namin kapag kami dumadaing sa kanila, sa mga Diyos-Diyosan, ay ipinagkakaloob. At kapag kami ay nakikipagdigmaan, kami ay dadaan muna sa kanya, sa aming mga sinasambang ito, at hihiling kami tulungan, at palagi kaming nagtatagumpay, at never kaming natalo kailanpaman. So lalong na-impress itong si Amir bin Luhay. So sabi niya, pwede ba akong makahingi ng isa? So binigyan naman itong si Amir bin Luhay, na ang binigay na rebulto sa kanya ay ang pangalan ay Hubal. So dinala niya ito sa Makkah, itong rebulto na ito, at inilagay niya sa harapan ng Kaaba, no? So sabi siya sa mga tao, ito si Hubal, nalaman ko doon ito na kapag tayo ay humingi, ay pakikinggan at makipaglaban, ay wala tayong talo, gaya ng sabi ng mga Amalika doon sa Syria na sinabi sa akin. At ako'y naniniwala sa kanila. Kaya nga hiningi ko ang isa para dalhin dito upang ating ding paglingkuran at sambahin itong si Hubal. So si Amir bin Luhay ang kauna-una ang tao na nagdala ng rebulto dito sa Makkah, sa harapan ng Kaaba, at ipinasamba ito sa kanyang tagasunod. Of course, dahil siya ay mabait sa mga tao, sa kanyang tagasunod, wala silang masabi, marahil ay nahati sa 3 pangkat ang pagsamba kay Hubal na dala ni Amir bin Luhay. Ang una ay yaong na-impress din sila at naniwala na karapat dapat sambahin nga si Hubal. Ang pangalawa, there's a possibility na kung saan kaya sila pumasok ay upang makiagas lamang, makisunod-sunod lamang. And there's a possibility number 3, dahil napakabait niyang tao, hindi natin mapahiya, kung kaya sige sundin na lang natin siya alang-alang sa kanya. So there's a possibility in this 3 na ang mga tao kaya sinamba si Hubal ay dahil dito, ngunit marami talaga ang tunay na sumunod at sumamba kay Hubal, at naging debotante pa nga sila actually sa pagsamba dito sa rebultong o Diyos-Diyos ang dala ni Amir bin Luhay na si Hubal. So itong si Amir bin Luhay ang unang taong nagdala ng rebulto para ipasamba sa mga tao sa Makkah. Okay. Then, dito sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ginawa ng tao ito. Napakatuwid ito, napakabuti. Ang mga tao hindi siya mapahiya ng kanyang tagasunod dahil napakabait nito. Ngunit ang malaking mali ang siyang ginagawa niya na hindi mapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sumamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala o mag-akibat ka ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. No? Even na sabihin mo na ito ay sinasamba mo upang mapalapit ka lang sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ito karapat dapat. Inshallah, balikan natin. Bago ito, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil sa ginawa nito ni Amir bin Luhay. Sabi niya, nakita ko si Amir bin Luhay sa impyernong apoy na kinakaladkad niya ang laman ng kanyang loob doon sa impyerno. Ang lamang loob niya ay kinakaladkad niya sa apoy ng impyerno. So, ibig sabihin, useless ang kabaitan, ang kabutihan ng taong ito. At siya ay mananatili sa impyerno abang buhay dahil siya ay nagtambal sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakabait. At siya pa ang unang taong nagligaw, itinuro niya ang pagsamba ng Diyos-Diyosan doon sa Kaaba.
See? So dahil dito, dahil sa pagtuturo niya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, ay mayroon ding sumasamba ng ibang Diyos-Diyosan sa ibang lugar na na-impress na dalhin na rin doon sa Aba dahil allowed na magdala doon ng mga rebulto Diyos-Diyosan upang paglingkuran, upang magtawap doon, no? Upang magsakripisyo doon. So, dinala na nila ang kanilang mga rebulto. Ilan dito na idinala dito ay halimbawa si tinatawag na idol na si Manat, na kung saan sinasamba ito sa kilalang lugar ng Musyallal, no? Musyallal na kung saan marapit ito sa Kadid sa Red Sea. O sa Taif naman, dinala nila ang kanila na si Allah at ang isa pa ay Al-Uzza na kung saan galing ito sa lambang ng Nakla. Ito ay mga sikat at sinamba rin ng mga Quraysh pagkatapos ng mga henerasyong ito at mga dumating ng mga henerasyon hanggang dumating na rin sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang mga Quraysh ay tapat na sumasamba sa mga ito, kay Hubal, kay Allat, kay Al-Uzza, kay Manaf. So matapat silang sumasamba sa mga ito. Sino ang nagpasimula, ang may kagagawan kung bakit ginaya ang mga itong paggawa ng rebulto at pagsamba? Amir ibn Luhay. Si Amir ibn Luhay din, sa pamamagitan ng jinn, ay sinabi sa kanya ang mga rebulto na mga sinasamba sa panahon ni Nuh alayhisalam ng mga tao. Sinabi niya, doon sa Jeddah, alam natin sa panahon ni Nuh, ay nagkaroon ng malaking baha at natabunan lahat ang mga rebultong ito. Ngunit, sinabi ito ni Iblis, ni Shaitan, sa pamamagitan ng kanyang panaginip, pinakita niya ito o inudyok niya ito sa kanyang panaginip na mayroon pang mga Diyos na sinasamba ang mga tao noon maliban sa Iwal, Allat, Al-Uzza, Al-Manat, Hubal ay nandoon sila sa Jeddah. Natabunan sila doon, kunin mo at dalhin sa Kaaba. See? Sino ang mga ito? Yaong mga rebulto na ito, yaong tinatawag ng mga Diyos-Diyos na ito ay hango sa mga taong napakatuwid na tao. Sila yaong binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa panahon ng Nuh na huwag iwanan ng pagsamba sa mga ito. Waqalu la tadaruna ala alihatakum wala tadaruna alihatakum waddaw wala suwa wala yaguta wa yaquqa wa nasra. Itong limang idolong ito sa panahon bago dumating si Nuh alayhis salam, ito ay mga tao. Ito ay mga tao na kung saan ang mga taong ito ay napakatuwid ng mga taong ito. Sila ay matutuwid na tao. See? Itong si Wad, itong mga taong ito nang mamatay sila, si Wad, Suwa, Yaguta, Yauka, Walasra, nang mamatay sila, ay na-miss ito ng mga tao. Dahil sa kabutihan nila, sa kabaitan nila, hindi sila maalis sa isipan ng mga tao. Sila ay naging magandang halimbawa. Sila ay naging magandang maging huwaran sa mga tao. Napakabait, napakabuti ng mga taong ito. Sila Wadayo, Sawayuka, Yauka, Walasra. Then nang mamatay ito ay na-miss ng mga tao. Palagi sila natitipon, pinag-usapan. Naririnig ito ni Iblis. At nagpakita si Iblis sa kanila saan yung tao. At sinabi niya, bakit kayo nalulungkot? Kung talagang namimiss nyo sila, bakit hindi kayo gumawa ng kanilang mga figura dito sa plaza na ito at itayo nyo na sa ganun ay palagi nyo silang nakikita. Kung gusto nyo, igagawa ko kayo, ako nang gagawa at ilagay nyo na lang dyan upang sakali ay mayroong kayo nakikita tulad ng larawan pagbabalik alaala sa kanila. See? Mga larawan. Ito ang katwiran ng ating mga kapatid na mga kababayan Kristiyano. Ang mga Diyos-Diyosan o mga larawan na hindi raw nila sinasamba, ito ay alaala lamang daw nila, alaala sa kanila upang maalaala ang sino si Maria, sino si Jesus. So ito raw yung mga alaala. Hindi ba nila alam na ang pag-alaalang ito ay simulang diskarte ni Iblis sa mga tao hanggang sa mapunta sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan? So sa una sabi ni Iblis, ito magbibigay lang ng alaala sa inyo para hindi kayo malungkot. So pumayag sila. So ginawa sila ni Iblis at tinilagay doon sa plaza at nakikita ng mga tao. See, hindi ito sinasamba, walang sinasamba sa mga ito. So nang makaraan ng henerasyon na ito, namatay ang mga taong ito, ang kanilang mga anak ay lumaki at nagpakita si Iblis na sinabi niya, ito ang mga larawan na ito, ang mga sinamba ng inyong mga ninuno. See, yun ang diskarte niyang una, hindi pa samba, kundi alaala, larawan lamang ng mga alaala. Ngayon ay inutos na o sinabi niya sa mga anak nila na lumitaw na bagong henerasyon, ito ang sinasamba ng inyong mga ama, ina at mga ninuno. So sinamba sila.
So dahil dito, sa kakasamba sa mga ito ay napapagod sa pagpunta rito sa lugar na ito, sabi ni Iblis, kung gusto nyo, igagawa ko na lamang kayo ng kanya-kanya, itlagay nyo na lang sa inyong tahanan, nang sa ganun ay doon na lang kayo sumamba, hindi na masyado kayong mapagod. See? At dahil dito ay ginawa ni Iblis at pinagbibigyan ng bawat isa at patuloy sa pagsamba sa mga 5 taong mabubutula ng 5 taong ito na mabubuti na ginawang rebulto bilang alaala at bandang huli ay sinasamba bilang kanilang mga Diyos. So, ito ay hinukay din ni Amir bin Luhay at dinala rin ito ayon sa istorya sa Makkah, sa Kaaba, at ang pagdami at pagdagsa ng rebulto sa Kaaba ay umabot ng 360 idol. Actually, pati si Ibrahim alayhis salam na may dalang stick ay inilagay doon. See? Umabot ito ng 360 idol, kanya-kanya ng pagdala ng mga idol ang mga tao. At doon sila sumasamba at nagtatawa. Ang katwiran nila sa kanilang pagsamba sa mga idolong ito ay upang mapalapit sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsamba sa mga ito, sabi nila, ay pampalapit. Hindi namin actually sinasamba. Sinasamba namin sila dahil alam namin na ito ang higit na magpapalapit sa amin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ma na'buduhum illa liyukarribuna illallahi zulfa. See? Sinasamba lang namin sila upang sa ganun ay daling kami para sa Allah na kami ay mapalapit sa Kanya. So, sinasamba lang daw nila, ito ay parang mga pamamagitan na mapalapit sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ito ay hindi katanggap-tanggap na kaparaan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit hindi ka dumiretso? Naririnig ka niya. Bakit hindi ka rumekta? Bakit kailangan dumaan ka pa ng operator? Samantalang pwede ka naman mag-direct sa Kanya. So, ito ay tinatawag na Shirkul Akbar sa Islam, na ibig sabihin, ito ang pinakamasama, pinakamalaki na kasalanan na nagagawa ng tao. Inna shirkul ladulmul adim. Katotohanan ng pagbibigay ng pagtambal sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay isang kalagim-lagim, isang marumi, isang masama, napakasamang gawain at isang gawain kawalang utang na loob ng tao sa tunay na maglikha sa kanila. So, ibig sabihin, ito ay shirk. Ito ay shirk. Kahit sabihin mo pang sumasamba ka lang sa tao o sa amalay, sa anghel, sa banal na tao, sa santo o sa nino pa man, na ito ginagamit mo upang mapalapit ka sa nag-iisang tunay na Diyos, ito ay hindi katotohanan at wala itong ebidensya. Kundi ito ay isang pagbibigay na pagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sumasamba ka pa sa taong ito maliban sa Allah, so nagiging dalawa ang Diyos mo. So ang hatol dito, maging anuman ang aklat, ikaw ay hindi kayang patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga gawa mo ay hindi tatanggapin kahit gaano pa kabuti ang gawang ito, at ipinagbabawal sa iyo ang impyernong apoy, ang paraiso at ang tahanan ay impyernong apoy habang buhay. Let's say, sabihin natin ang banal na Quran. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walau asraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ang sino mang magbigay ng pagtambal na pagsamba sa akin, ang lahat ng iyong ginawa ay mawawalang saysay. At sinabi pa rin kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at sa mga naunang propeta, wala kada uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika la in asrahta la yahbitanna a'maluka wa la takunanna minal khasirin. Ipinahayag ko ito, Muhammad, sa iyo at sa mga nauna pang sugo at propeta, na ang sino mang magbigay ng pagtambal sa akin sa pagsamba, ang inyong mga ginagawa ay walang silbi, walang kabuluhan, walang pakinabang sa inyo, at kayo ay kabilang sa mga talunan sa kabilang buhay. Malinaw, kayo ay kabilang sa mga talunan sa kabilang buhay. See? At sinabi pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yasriku bihi. Inna Allah la yasriku bihi wa yaghfiru ma dunaka liman yasha. Katotohanan, hindi ko kayang patawarin ang pagbibigay ng pagtambal o pagsamba nila sa iba maliban sa akin, o sumasamba pa sila tapos ako sinasamba, binibigyan nila akong partner. Hindi ko kayang patawarin yan. Subalit kaya kong patawarin lahat ng kasalanan na kanino mang aking nanaisin maliban diyan sa pagtatambal. Kaya mismo si Jesus, sa panahon ni Jesus alayhis salam o Isa alayhis salam, sinabi niya, na sinabi ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, na sinabi ni Isa o Jesus sa kanyang panahon, innahu may yushrik billahi faqad harrama alayhi al-jannah wa ma'wahumun nar. Katotohanan, sabi ni Jesus, katotohanan, no doubt, tinitiyak ko sa inyo, ang sino man magbigay ng pagsamba o pagtambal, partner sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagsamba, ipagbabawal sa kanya ang paraiso magpakailan paman, ang kanyang tahanan ay impyernong apoy magpakailan paman. See?
So ang mga taong ito, nasaan ang kanilang katwiran na sinasamba lang namin sila upang may mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. So marami din ngayon tao na sinasabi nilang sinasamba lang namin ito upang alam namin magpalapit kami sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kapag kami ay rumirekta sa Allah subhanahu wa ta'ala, no way, no way. Anumang uri ng pagsamba, kahit ano pang dahilan natin, tulad ng mga ito, na sumasamba sila para mapalapit sa Allah, nag-aalay sila, kumakatay sila sa mga Diyos-Diyosang ito para mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila'y nagtatawa, sila'y sumasamba sa mga ito, sila ay gumagawa ng mga pag-aalay at iba pang mga uri ng pagsamba ng mga kabanal-banalan sa tingin nila. Ngunit ito ay alay sa kanilang mga rebulto, mga Diyos-Diyosan. Kahit na sinasabi pa na ito'y pampalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, never silang patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, sa pananampalatayang Islam, hindi po pwede ang bigyan ng partner ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo pwedeng magbigay ng pagtambal sapagkat hindi niya tayo mapapatawad at mawawala ang lahat ng mabuti nating ginawa. Okay? So, iyan ang dahilan o larawan ng pagsamba noon. Itinuro ang pagsamba sa mga rebulto, dumami ang mga rebulto, kanya-kanyang estilo ng pagsamba, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang mga practical opinion na pagsamba, kanya-kanyang tawag sa kanilang mga Diyos-Diyosan, kanya-kanyang paniniwala, kanya-kanyang pag-aalay sa kanilang mga Diyos-Diyosan, at kanya-kanyang pamahiin, mga divine, mga ano pa mang ginagawa nila sa mga Diyos-Diyosan. Ito 360 idols doon sa Makkah. Wala pa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, paano niya gigibahin sa kanyang kasaysayan ang mga ito, paano mawawala ito. Diba? Interesting, nung dumating ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, lahat ng yan ay binasag lahat ang mga yan, tinanggal sa Kaaba, ibinalik sa dating original kay Ibrahim at tayo ito at Ismail alaihi salam na walang Diyos-Diyosan doon. See? Okay. So, si Amir bin Luhay, yan si Amir bin Luhay, ang may pakana ng kauna-unaang pagturo ng pagsamba ng rebulto sa Makkah. Okay? So, balikan natin ang istorya mula kay Qusay na kung saan nang malupig niya ang Qusaa sa nagbalik na mapayapa ang mga tribo ng Quraysh, ang mga Adnanian, nagbalik na sila sa Quraysh sa kanilang karapatan na kung saan nanggaling ito sa kanilang ninuno na si Ismail alayhis salam at Ibrahim alayhis salam. Of course, nang mamatay siya, inilipat ito kay Abdul Manaf, ang kanyang anak, no? Pagkatapos mamatay naman ni Abdul Manaf, ay inilipat naman ito kay Ibn Hisham. So, nailipat ito kay Ibn Hisham. Si Ibn Hisham, Ibn Hashim, sorry. Si Ibn Hashim, siya ang magpapatuloy sa tradisyong itinayo ng kanyang lolo, si Qusay. No? Qusay. Okay. So, ipinagpatuloy niya ito kung paano napapakain ng mga sa mga nagpipilgrimage o Hajj, sa mga walang kakayahan, nagpapakain itong si Hisham. Actually, ang kanyang pangalan ay Amir. Tinawag siyang Hashim dahil siya yung bagang nagdudurog ng trigo para gumawa ng tinapay at ipakain nito sa mga nagsasagawa ng Hajj sa Kaaba. So, tingnan nyo ang generous na gawain nila. No? So, tinawag siya dito ng Hashim. So, itong si Hashim, ito ay napakayaman. Siya ang nagturo ng kalakal sa Quraysh, sa kanyang angkan, sa kanyang lugar, kung saan sa Syria, sa Yemen, sa panahon ng tag-araw, sa panahon ng tag-init. Siya ang nagturo kung paano ang tamang diskarte upang sa galon ay kumita ang tao. So si Hashim ay isa itong wealthy. Of course, dahil madiskarte siya at marunong siya. Siya ay isang taong matapat, napakabait at mapagbigay. So, alam naman natin, galing ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tribo na kung saan the best na tribes. So, tingnan mo naman ang kanyang mga lineage kung saan napakabait ng kanyang mga lineage. Sila ay mga generous, mapagbigay ang pinagmulan ng kanyang lineage, no? So, kaya nga ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Ismail ay pinili na anak ni Ibrahim. Ang kinana na ay mula sa anak ni Ismail. At ang Quraysh naman ay mula sa angkan ng kinana.
at ang Hashim ay mula sa angkan ng Quraish. At pinili ako mula sa anak ni Hashim. Okay, so at sinabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya ay galing sa best noble na lineage. So, ito si Hashim, si Hashim ay mangangalakal, mayaman ng mangangalakal. Okay? So, siya ay nangangalakal at napadaan siya sa Madina. Okay? At nasilipan niya, nasilayan niya si Salma. Si Salma, na kung saan anak siya ni Amir mula sa Bani Adi bin An-Najjar. So, anak siya ni Amir, yung babae si Salma. Then, nag-propose siya at nagkagustuhan sila. At doon ay nakasal sila na mayroong kondisyon na kailangan si Salma ay manganganak lamang sa kanyang lugar, sa Madina. Okay? Actually, ang Madina, hindi niya ito pangalan. Ang pangalan ng Madina ay Yathrib. Naging Madina lamang ito ng Hijra Mi'raj ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pumasok na sa Madina, pinalitan niya ang Yathrib na pangalang Madina sapagkat napakapangit na kahulugan. Mayroon ang Yathrib kung alam lang natin, no? Napakasagwa, napakasama na kahulugan. Mayroon ang salitang Yathrib. Kaya pinalitan niya ito ng Madina. Hindi na babagay isang masamang salita sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So nagkagustuhan sila at hanggang sa magsama sila, naikasal sila, nagsama sila hanggang sa nabuntis niya itong si Salma, no? So abang buntis itong si Salma, nangalakal itong si Hashim. Abang sa kanyang pangangalakal, siya ay namatay sa Gaza, sa Palestine, 497 after AD, no? Okay, so siya ay namatay, hindi niya nakita ang kanyang anak. So after that, nanganak si Salma, ang anak ay mayroon siyang puting buhok sa ulo. Kaya pinangalanan ang bata na Shayba. Actually, si Shayba, ito si Abdul Muttalib. See? Itong si Shayba, ito si Abdul Muttalib. Paano naging pangalan niya ang Abdul Muttalib? Okay? Actually, ang kanyang true name ay Shayba. Sapagkat may pinanganak siya, may puting buhok, tinawag siyang Shayba. Anak siya ni Hashim. Okay? Hashim. Okay. Nang mamatay si Hashim, ang nagpatuloy sa kanilang tradisyon, pagpapakain, pagpapainom, pagtulong, ay si Al-Muttalib, ang kanyang kapatid na si Al-Muttalib. Mayroong kwento o kasaysayan, kung mababasa nyo sa Ibang Kathir, mababasa nyo ito, na kung saan, sa sira ng Ibang Kathir, mababasa nyo, noong mag-asawa si Hashim at si Salma ay nauwi sila sa Quraish. Ngunit nung buntis siya at manganganak ay binalik dahil ang kasunduan. Meron naman nagsasabing hindi na iuwi at hindi alam ito na mayroong asawa si Hashim sa Yathrib. So dahil dito, si Al-Muttalib ang nagpatuloy. At ang mga mangangalakal noon sa Madina ay nakita nila ang bata na alos parang nadarama nila ito ay taong Quraish. So, narinig ito ni Al-Muttalib pagka-uwi ng mga taong ito at sinabi ito, ang batang ito. So hanggang sa patunayan ni Al-Muttalib na ang bata ay anak ni Hashim na kanyang kapatid. So isinama niya ang batang ito, pinuntaan niya sa Madina at ayaw ng bata. Of course, sabi niya, kailangan makausap ko magulang ko. So kinausap niya ang magulang niya si Salma, sabi niya ang batang ito ay anak ni Hashim. Si Hashim ay aking kapatid at kami ay mayroong obligasyon sa Makkah, kami namumuno, kami ay nagpapakain, tumutulong sa mga ganito. Kami ang may karapatan ng mga lahi namin, siya ay anak ni Hashim. Pagkatapos ko siya ang nararapat na mamuno doon sa Makkah, kailangan ipasama mo siya sa akin dahil mayroon siyang obligasyon tungkulin na ipagpatuloy niya dapat dahil sa kanyang ninuno o ama na si Hashim. So dahil dito nakumbinsi si Salma, dahil ito ay napakalaking kabutihan at kagandaan, napakagandang pagkakataon nito. So isinama ito ni Al-Muttalib sa Quraish. Nang makita ng mga tao ang batang ito nakasama ni Al-Muttalib, hindi niya basta ito sinabi na anak nito ni Hashim hanggang sa malaman na lang bandang huli.
So sabi niya, sino yan Al-Muttalib? Siya ba ay alipin mo? Sabi niya, oo. Siya ay aking alipin. See? At dito ay tinawag ang batang ito na Abdul Muttalib. Alipin ni Muttalib. Alipin ni Muttalib. So dito nagmula ang pangalan ni Shayba na Abdul Muttalib. Abdul Muttalib na ang pangalan ni Shayba hanggang sa malaman ng tao, ito pala si Abdul Muttalib ay si Shayba na anak ni Hashim. At nang mamatay na si Al-Muttalib, ito na si Abdul Muttalib ang siyang mamumuno. Ngunit itong si Naufal, Naufal, okay, inagaw niya ang pwesto ni Abdul Muttalib. See? So dahil dito si Abdul Muttalib ay napilitan siyang humingi ng tulong sa kanyang mga tiyuin sa Yathrib. So sumulat siya doon at ipinadala niya doon sa Bani An-Najjar. Bani An-Najjar. See? Bani Adi bin An-Najjar. So dito, alam natin doon ang kanyang nanay, nandoon ang kanyang mga kapatid ng kanyang tiyuin. So dito ang kanyang uncle na si Abu Sa'id bin Adi, kapatid ng kanyang nanay, ay dumating ito. Pumunta ito sa Makkah na kung saan 80 horsemen, nakakabay sila. Mga horsemen, pag sinabing horsemen, mga bihasa ito sa digmaan. So lumusob sila sa Makkah. So hanggang sa dumating sila doon, pinuntaan si Abdul Muttalib. At sabi ni Abdul Muttalib na niyaya mo na sa bahay upang mag-usap o makapagpahinga. Sabi niya, no, hindi kami pupunta ng bahay mo, sabi ni Abu Sa'd bin Adi, ang kanyang tiyuhin, hanggat hindi ko nakikita itong si Naufal. So dahil dito, nakita nila si Naufal, hinanap nila sa Kaaba, at nandoon siya at pinuntaan ito ng kanyang tiyuhin, at sinabi niya, kung hindi mo ibabalik ang pwesto na inagaw mo sa aking pamangkin, papatayin kita on the spot sa lugar mo ito. So dito natakot si Naufal, on the spot, ibinalik niya ang karapatan ni Abdul Muttalib na magpatuloy na mamuno sa kanyang tribo at ipagpatuloy ang pangangalaga sa pagbibigay, pagpapakain sa mga nag-hajj sa Makkah. Okay, so dahil dito ay nasolusyonan ang problema ni Abdul Muttalib sa tulong ng kanyang mga tiyuin at kasamaan ng kanyang tiyuin hanggang sa makapagbalik sa Madina. Okay. So dito si Abdul Muttalib, siya na ang nangangalaga ngayon. Mayroon 3 pangyayari kay Abdul Muttalib na kilalang nangyari ito bago pa makasal si Abdullah at Amina, ang ama ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang unang pangyayari, ipinapanaginip ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Zamzam water na sino nagbaon nito? Amir bin Al-Harith bin Mudad bin Amir Al-Jurhum. Diba? Nung sila'y masakop ng Qusaa, tinabunan niya ang 2 usa na ginto, mga gamit nila, mga ginto, at pinatay niya ang Zamzam water. Ay sa ibang report, pati ang black stone ng Kaaba ay binaon niya. So dito palagi niya itong napapanaginipan. Pero hindi niya ito binibigyan pansin ni Abdul Muttalib. Pero ilang gabi, sa bawat tulog niya, napapanaginipan niya, ang sinabi niya, ito ay revelasyon. Ito ay wahi. So, ito ay wahi. So, ang ginawa nila ay hinukay nila ang lugar na yaon sa tabi ng Kaaba. Doon ni binaon ito ni Amir bin Harith bin Mudad bin Amir Al-Jurhum. Doon niya binaon ito sa tabi ng Kaaba. Dahil nandoon ang Zamzam water sa tabi noon. Okay? So, mayroon dyan Diyos-Diyosan. Doon sa panaginip niya, nandoon ang Diyos-Diyosan na kung saan doon huhukayin. So tinanggal ang Diyos-Diyosan at hinukay doon at pinagtatawanan siya ng kanyang mga kabarangay o kabaryo. So hanggang sa malalim na ang nahuhukay ay pinagtatawanan sila at pinagpatuloy na pinagtatawanan at kinukutsa itong angkan ni Abdul Muttalib na naghuhukay sila. Okay? So actually, ayon sa kasaysayan, si Abdul Muttalib ay mayroong anak na 16, 4 na babae, at 12 na lalaki, pero sa majority, 10 lalaki lamang ang anyang anak, pang 10 si Abdullah ang pinakabunso. So sabi nila 6 na babae, ang iba 4 na babae, 16 or 14, Allahu alam. Okay? So inuhukay nila ito. So nang malalim na ito, wala pa rin ang mga tao ito matawa at nangungutya sa kanilang angkan hanggang sa mayroon silang tamaan. Hanggang sa mayroon silang tamaan at doon natamaan niya o natamaan niya ang Zamzam water at biglang bumulwak. At nakita rin nila ang 2 usa na ginto at mga sandatahan
Nakita nila ito, nakuha nila ito, at ang tubig ng Zamzam ay bumulwak. So dahil dito, ang mga kanyang kabarangay ay nagmadaling makishare. Pagkatapos kutsain, pagtawanan, sabi nila, sama kami dyan dahil kami naman ay taga rito, sakop mo kami, sama-sama tayo. Sabi ni Abdul Muttalib, no. Kanina pinagtatawanan nyo ako, kinukutsa nyo kami, ngayon nandito, ganyan na lang sasabihin nyo, hindi nyo kami pinulungan o kahit na ano paman, ngayon sasabihin nyo, ganyan sa inyo na lang basta-basta ito. No. So sabi nila, may karapatan kami na gawin ito o bigyan mo kami. Kung gusto mo, sumangguni tayo, sabi niya, sa balisad na kung saan sabihin ng batas tingil sa atin kung ano ang dapat gawin o kanino ito o magkaroon kami bahagi o hati-hati o dapat sama-sama tayo. So sabi ng Abdul Muttalib, okay, punta tayo doon. So sa kanilang paglalakbay, halos sila ay mamatay na sa kanilang paglalakbay. Napakalayo pala ng pupuntahan nila. So sabi ni Abdul Muttalib sa kanila, tayo ay wala ng pagkain at inumin, latang-lata, hindi na tayo maaaring makapagpatuloy pa doon. I think maaaring hukayin na natin ang ating sariling mga libingan bago pa man dumating ang ating kamatayan, sapagkat kung manlalata tayo, walang makapaglilibing sa atin ni isa, magpapakalat-kalat lamang tayo. Ngunit kung huhukayin na natin at ilalagay na lamang ang mga bangkay, ay mayroong pag-asa na matabunan tayo. O kahit man lang nandoon tayo sa hukay, ay may dumaan at tabunan tayo. So hinukay nila ang kanilang manghuhukay na pansariling ililibing ang kanilang sarili dahil hindi na kaya, mahina na sila, wala nang pagkain, wala nang malayo pa ang kanilang pupuntahan. So nang sila ay naghuhukay, nakatama na naman ng tubig itong si Abdul Muttalib na kailangan nila dahil uhaw na sila, mamamatay na sila sa uhaw. So dahil dito, nakita ng kanyang mga kababayan na hindi na kailangan pang magpatuloy pa doon sa pupuntahan, sapagkat ito'y tanda ng pagbulwak ulit ng tubig ay tanda na ang Zamzam water sa Kaaba o sa Makkah ay sa iyo nakatalaga. So sila ay bumalik doon na kung saan nagkasundo na ang Zamzam water ay maging pag-aari ni Abdul Muttalib. Ang pangalawa na nangyari ay ang nangako siya sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung magkakaanak siya ng 10 na lalaki ay iaalay niya ang isa para sa kanya. Kakatayin niya para sa kanya. Doon sa harapan ng Kaaba. Okay? So ang nangyari, nung nagkaroon nga siya ng 10 lalaki, so naisip niya ang kanyang pangako sa Allah subhanahu wa ta'ala. See? Marami ang nag-aakala na itong inalay si Abdullah ay bata o sanggol o pagkapanganak pa lamang. At inaakala nila si Abdullah Antimano ang iaalay dahil siyang pang-10. No. Pinabayaan muna maging mature ang mga anak niya at pagkatapos ang 10 ito ay inipon sa pamamagitan ng mga stick na mayroong pangalan at binunot kung sino ang iaalay. Hindi ibig sabihin ay iaalay na lamang ang pang-10, kundi bumunot sila ng isa kung sinong aalay. At nabunot si Abdullah ang ama ni Prophet sallallahu alaihi wasallam. So dahil dito, si Abdullah ay mahal na mahal ni Abdul Muttalib, mahal din ng kanyang mga tsuhin at mga kabaryo. Siya ay napakabait, napakagwapo, nasa kanya ang mga katangian talagang manghihinayang ka na papatay mo ito. So hindi magawa ng mga tao na patayin o ialay itong batang ito at kumukontra sila kay Abdul Muttalib. Marami ang kumontra, mga tsuhin, mga kapatid, mga kabarangay. So ang sabi nila, sumangguni na lang tayo sa mga nagsasagawa ng divine, kung ano ang advice niya sa atin, lang sa ganun ay yun na lang ang gawin natin, at sa ganun ay huwag mong katayin ng bata. So nang sumangguni sila, ano ang gumagawa ng divine o mga pamahiin o ano pa mang sorcery, sabi niya, magmawa ka ng dalawang stick, ilagay mo ang pangalan ni Muhammad, Abdullah, at ang kamelyo. Every time na mabunot mo ang kamelyo, ito ay plus 10 camels. Kung mabunot mo si Abdullah, so tigil na. Kung mabunot mo una si Abdullah, so walang kafara, walang multa, walang kabayaran. So, bumalik sila sa lugar at ginawa ang dalawang stick, sinulatan Abdullah at saka ang kamelyo. Then, ang unang bunot kamelyo, so 10 camels. Then, kamelyo, 20 camels. Hanggat hindi nabunot si Abdullah, hindi tumigil yun. Yun ang kabayaran para kay Abdullah. Ilan? 10 ulit na kamelyo. So 10 times 10, 100 camels ang iaalay o kapalit kay Abdullah bago nabunot si Abdullah. So 100 camels, ito ay ikinatay. Ito'y kinatay kapalit kay Abdullah at inilatag doon sa Kaaba. Ang mga tao ay nagkuhanan, bahala sila, at si Abdullah ay hindi na natuloy ang pagkatay. Yun ang kafara.
So, even na sa Islam, ang rules ngayon, kapag ikaw ay nakapatay ng sadya, kung ang diya ang hinihingi ng kanyang pamilya ay 100 camels ang kabayaran. So, ito ay isa na mayroon sa Islam kaugnayan sa pangyayaring ito. So, ang kamatayan sana kay Abdullah na hindi napapatayin, so pinalitan na lamang ng 100 kamelyo. Sa Islam naman, kapag ikaw ay pumatay na sinadya at hiningi ang diya, 100 camels naman ang kabayaran. Okay? So, iyan ang pangalawang insidente na kung saan sa panahon ni Abdul Muttalib. Ang pangatlong insidente ay si Abraha. Itong si Abraha na kung saan Abraha Asaba al-Abashi, ito ay siya ang hari sa Abyssinian, no? Siya ang hari sa Abyssinian. I think this Abyssinian is African, no? I think this Africa. So siya ang hari doon. So nakita niya ang mga tao every year, nagpipilgrimage sila sa Kaaba. At tinanong niya sila, ano bang pinupuntahan niyo doon? Sabi, nagsasagawa kami ng pilgrimage doon, nag-hajj kami doon. So sabi niya, pwede ko namang gawin dito ito at hindi na kayo lumayo. Dito ko na lang gagawin. So gumawa siya ng sanctuary sa Sanaa. Dito siya, ginawa niya napakalaki na ginawa niya para sa paghahad, so paglalakbay ng mga tao na hindi kaya makita sa kanyang panahon. So dito inimok niya ang mga tao, yan, nagawa na ang napakalaki at napakaganda kumpara sa inyong pinupuntahan. So wini-welcome niya lahat na mag-hajj sa mga tao roon para wag na mag-hajj sa Makkah. So isa sa Bani Kinana, isang tribo sa Bani Kinana, na kung saan narinig niya ito, nakita niya ito, kinagabihan ay dinumihan niya ito. At nakita ito ng mga bantay niya, ngunit hindi nahabol ang taong ito ng taga-Bani Kinana. So nang dahil dito, sinumbong ito sa kanilang hari na si Abraha na binastos ang sanctuary na kanilang ginawa ng taong taga-Bani Kinana na kung saan doon sa Makkah ang batang ito. Dito nagalit si Abraha. Bakit dinumihan, tinaihan, ang inihihan, ang ginawa natin ito? Buong galit ni Abraha. So naghanda siya at nagplano na wasakin ang Kaaba. Sa sobrang galit niya, wawasakin niya ang Kaaba ng sagalon, walang makapag-hajj doon. So inipon niya ang kanyang mga troops, sumabot sila ng 60,000 patungo sa Kaaba upang wasakin ito. At mayroon pa sila actually ng mga elepanting mga dala-dala doon, no? Ang mga elepante, sabi nila 9 or 13 elephants na malalaki ang mga elepante ito. See? Okay. Nang sila ay maglakbay na 60,000, nang marating nila ang Muhashar between the Musdalifa and Mina, sa pagitan ng Musdalifa at Mina, ang Muhashar, nakasating sila doon, ang mga elepante ay ayaw ng umabante. Sila'y naninikluhod, ayaw nilang umabante. See? At kapag hinarap naman doon pabalik, ay lumalakad. Pag binalik naman dito sa Kaaba, upang wasakin ang Kaaba, ay lumuluhod at ayaw gumalaw ng mga elepante. See? Hindi nila magiba ito. So, ang mga tao sa Quraysh, habang ginagawa ito ay nakatago sa mga bundok. Gaya ng sinabi ni Abdul Muttalib kay Abraha nung kunin ang kanyang 100 kamelyo, sabi sa isa, 200 camels, kinuha ni Abraha pagdating doon sa Makkah, at ito'y pinunta ni Abdul Muttalib para kunin ang kanyang mga kamelyo. So nakita ito ni Abraha, na impress siya. So ginalang niya, umalis siya sa upuan si Abraha sa kanyang trono, at naupo sila sa sahig. Sabi niya, bakit ka na parito upang ipagtanggol na hindi wasakin ang Kaaba? No? Sabi niya. So nawalang gana agad si Abraha, no? Hindi pala ipagtatanggol ang Kaaba. Anong pinunta mo? Kukunin ko ang kamelyo ko sapagkat sa akin. Ibig mo sabihin, pumunta ka lang dito dahil sa kamelyo mo, hindi sa Kaaba? No. Ang mga kamelyo ay pag-aari ko. Ang Kaaba ay pag-aari ng Allah. Yun ang sinabi niya. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang bahala sa kanyang Kaaba. So siya ang magmamaari, siyang mamamahala. So binigay ang kanyang kamelyo, natatawa si Abraha. Ganun lang pala yun, sabi niya. So yun ang sinabi niya, nagtago ang mga Quraysh sa bundok. So, amang ginagawa ni Abraha na ayaw mabanti ang mga elepante, so sila ay nagsibaba upang wasakin ang Kaaba. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng mga ibon
na kung saan sa bawat tuka ay mayroong mga bato na nagliliyab at sa kanyang mga kuko, dalawang paa. So tatlong bato bawat ibon, at doon ay dumaan at ibinato sa mga taong ito. Lahat ng mga taong tinatamaan ay natutunaw na aagnas sila sa mga batong ito. Actually, sinasabi sa isang tafsir na ito'y lumabas sa ilalim ng dagat ang mga ibon na ito, dala-dala ang mga maiinit na batong ito na nakalagay sa kanilang mga tuka at saka kanilang mga kuko. So, bawat tinatapunan nila ang mga tao ay naaagnas, natutunaw. Ang lahat ng almost 60,000 na ito ay naubos, namatay. Even na kahit katiting lamang ang mga tama, lumalayo sila, nakakatakas sila, ay natutunaw at namamatay pa rin. Even na si Abraha, tinamahan lang siya sa dulo ng daliri. Siya ay nakarating pa rin sa abisan niya, ngunit siya ay namatay pa rin. So, ibig sabihin, ito ang sinabi ni Abdul Muttalib, pag-aari ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Kaaba, siya ang nagmamayari, siya ang magpo-protect ng Kaaba ng ito. So, kaya nga naman, sa Kaaba ay marami ang natatakot noon kahit na ito'y papalitan, para wasakin, para palitan, pagandahin, so renovate, natatakot silang galawin nila ang Kaaba dahil ito ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil maraming mga miracle na nangyayari dito sa Kaabang ito na hindi nila basta magalaw, maliban kung pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay isa sa kasaysayan noong panahon ni Abdul Muttalib, ang pagwasak ni Abraha, ang hari sa Abyssinia, na kung saan ang siyang naging mistulang kadiliman sa kanyang buhay, na natapos ang kanyang buhay sa pag-aakalang mawasak niya ang Kaaba, na kung saan ang mga tao ay may convert niyang mag-hajj sa kanyang ginawa sa lugar ng Sanaa, doon na gawin ang pilgrimage every year. So, hindi niya alam na ito ang kanyang katapusan sa paghihiganti na wasakin ang Kaaba. Sa pamamagitan nito ay namatay ang lahat ng 60,000 na walang kalaban-laban. Samantalang ang mga Quraysh ay relax na nandun sa bundok at nakatanaw lamang, maliban sa mga may-ari ng elepante na ilang tumakbo ay nagtago. Sila'y naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi dapat ang mga elepanteng ito ay gibain ang Kaaba. So hanila, maliban sa mga ito ay nakaligtas at tinamaan dahil sila'y umalis doon sa lugar ng mga nakatipon na 60,000. See? Actually, pagbato ng mga ito, kanya-kanyang takbo ang mga tao, nakalayo ang iba, si Abra, nakarating pa ng Abyssinia, pero lahat sila 60,000. Almost 60,000. Silang lahat na umatake at lumusog sa Kaaba ay namatay. Ito ang malaking tatlong pangyayari sa panahon ni Abdul Muttalib. See? So inshallah, sa susunod ay dadakuhan naman natin ang panahon na kung saan ang pagpapakasal ni Abdul Muttalib sa Banu Zahra, bakit kailangan niyang mag-asawa sa anak, bakit kailangan niyang magkaroon ng asawa sa anak ni Wahab bin Abdul Manaf bin Zahra, sa Banu Zahra? Bakit kaya kailangan mag-asawa ni Abdul Muttalib? Ano kaya ang nagudyok sa kanya? Bakit kumuha siya ng asawa doon? Na naging anak niya doon, I think si Hamza at saka ang kapatid ni Ams, ang babae. No? And then, mayroong pangyari na parang hindi nangyari sa kanya. So si Abdullah naman, ang kanyang anak, ang siyang kinuha niya ng asawa kay Wahab bin Abdul Manaf bin Zahra. Bani Zahra din, pinasawa niya na si Amina. Bakit kaya pinipilit niyang kumuha ng asawa sa lugar ng tribo ng Bani Zahra, sangkan ng Zahra kay Wahab? Ano kaya mayroon sikreto si Abdul Muttalib dahil sa bagay na ito, no? So inshallah, dadako tayo sa susunod na episode, inshallah. Maaaring dumako na rin tayo sa buhay ni Amina at ni Abdullah, ang kanyang tatay, kung aabot tayo sa kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, papasok na tayo sa kasaysayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So after si Abraha na ito, nawasakin ang Kaaba na hindi natuloy, so ayon sa majority scholar, 50 to 55 days pagkatapos nito ay isisilang naman ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya isinilang ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, Year of the Elephant. Ito'y tinawag na Year of the Elephant. See? Okay. So inshallah, hanggang sa susunod. Wa alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.